Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1959-66. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, binawi ni Elder Chen ang kanyang divine consciousness. Sabay-sabay, tumingin sa kanya si Hanzo habang tumindi ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ang innate spiritual root ni Alvin ay talagang ang asul na spiritual root. Napatingin si Elder Chen kay Hanzo nang maramdaman niya ang mga mata nito sa kanya. Nanlamig agad ang mga mata niya habang umuungol. Hanzo. Sinisiraan mo ang pagpapatupad ng Black Turtle Sanctum Elder Bruce ay katumbas ng paglapastangan sa kabanalan ng ating Saintland Enforcement Hall. Sumunod ka kaagad sa akin sa Saintland Enforcement Hall at tanggapin ang iyong parusa. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Elder Chen sa kanyang bibig, si Hanzo ay natakot. Elder Chen, naiinis lang ako dahil sa pagkamatay ng aking direktang disipulo. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Mangyaring maawa ka, Elder Chen. Mangyaring magpakita ng awa. Sa susunod na sandali, si Hanzo ay patuloy na humihingi ng awa kay Elder Chen. Wala na siyang pakialam kay Alvin. Kung siya ay pumunta sa Saintland Enforcement Hall, siya ay flay kahit na hindi siya pinatay. Hindi pinansin ni Elder Chen ang pagmamakaawa ni Hanzo. Pagkatapos niyang sumangot, ikinumpas niya ang kanyang malalaking kamay habang ang isang napakalaking enerhiya ay dumiin kay Hanzo at pinigilan siya. Matapos pigilan si Hanzo, itinaas siya ni Elder Chen gamit ang isang kamay na parang agila na may dalang maliit na sisiw. Elder Bruce, haharapin ng Saintland Enforcement Hall ang usapin ng paninirang puri ni Hanzo sa iyo. Tumingin si Elder Chen kay Bruce. Pagkatapos niyang magsalita, dinala niya si Hanzo na namutla sa isang kisap mata. Alvin, hindi ako makapaniwala na mayroon ka talagang asul na innate spiritual root. Matapos dalhin ni Elder Chen si Hanzo, tumingin si Mengjun kay Alvin at emosyonal na bumantong hininga. Na-curious ako sa hatol ni Elder Bruce. Tila pinoprotektahan ka niya. Lumalabas, mayroon kang asul na innate spiritual root. Kaya naman binibigyan ka ng espesyal na pagtrato ayon sa hindi sinasalitang panuntunan ng Fire Worship Sect. Salamat sa pag-akay sa akin dito kanina, Elder Mengjun. Tumanggaw si Alvin kay Mengjun. Kahit na hindi niya gusto si Jomer, ang direktang disipulo ni Mengjun, kinilala niya na si Mengjun ay isang disenteng tao. Kahit papaano, hindi papanig si Mengjun sa isang taong mali. Ito ay makikita sa paraan ng pagsasalita ni Mengjun sa kanilang paglalakbay dito. Mayroon pa akong mga bagay na dapat asikasuhin kaya umalis muna ako, Elder Bruce, Alvin. Di nagtagal, nagpaalam si Mengjun at iniwan sina Alvin at Bruce na mag-isa sa palasyo. Sa totoo lang, hiniling ni Bruce na umalis si Mengjun sa pamamagitan ng voice transmission dahil may bagay siyang gustong kausapin si Alvin tungkol sa pribado. Alvin, pupunta ka sa first mine ng 4 symbol sanctums para sa iyong serbisyo sa loob ng 1 buwan. Napaghandaan mo na ba ito? Tanong ni Bruce habang nakatingin kay Alvin. Matagal na akong naghanda, walang pag-aalinlangang ngumiti si Alvin habang sinasabi, salamat, Elder Bruce. Kung hindi, nasentensyahan na ako ng kamatayan 2 buwan na ang nakakaraan. Huwag mo akong pasalamatan. Alam mo na ang lahat ng ito ay dahil sa iyong asul na innate spiritual root kaya mo nagawang mabuhay. Kung ang iyong likas na talento ay hindi ang asul na innate spiritual root kundi ang dilaw na innate spiritual root lamang gaya ng sabi-sabi, hindi kita mapoprotektahan. Sinabi ni Bruce, marahil, sa oras na iyon, narito rin tayo. Kaya lang ay mabaligtad ang ating sitwasyon kasama si Hanzo. Hanzo. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang nanlamig ito. Tinanong niya, Elder Bruce, anong uri ng parusa ang ibibigay kay Hanzo dahil sa paninirang puri sa iyo at paglapastangan sa Saintland Enforcement Hall? Siya ba ay hahatulan ng kamatayan ng Saintland Enforcement Hall? Hindi ito magiging hanggang sa kung saan siya mahahatulan ng kamatayan. Umiling si Bruce. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata nang mabanggit si Hanzo. Gayunpaman, kahit na hindi nila siya patayin, siya ay mapupuksa man lang. Ang paglapastangan sa Saintland Enforcement Hall ay hindi isang maliit na krimen.
Hindi lamang iyon, ngunit nangako si Elder Chen sa akin kanina na ang Saint Land Enforcement Hall haharap sa bagay na ito. Batay sa kanyang mga salita, sigurado akong hindi magiging magaan ang parusa ni Hanzo. Hindi siya hahatulan ng kamatayan. Bahagyang nadismaya si Alvin nang marinig niya ito. Maliwanag na sinusubukan siyang patayin ni Hanzo ngayon. Kung mayroon pa siyang dilaw na innate spiritual root, namatay na sana siya dahil kay Hanzo. Si Alvin ay palaging naniniwala sa kasabihang, isang mata sa mata. Natural lang na madismaya siya nang mabalitaan niyang hindi si Hanzo ay hahatulan ng kamatayan ng Saint Land Enforcement Hall. Bakit? Gusto mo ba talagang mamatay siya? Hindi nag-abala si Alvin na itago ang kanyang pagkabigo kaya madaling makita ni Bruce ang kanyang iniisip. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo gustong mamatay siya dahil sa paninirang puri sa iyo, Elder Bruce. Tanong ni Alvin bilang ganti. Sa aking palagay, kahit na hindi siya mamatay, siya ay puputulan. Ito ay sapat na upang masugpo ang aking galit. Natural, mas magaan ang pakiramdam ko kung siya ay mahatulan ng kamatayan. Nang marinig ni Alvin ang unang kalahati ng mga salita ni Bruce, nakaramdam siya ng bahagyang pagkadismaya. Gayunpaman, nang marinig niya ang huling bahagi ng kanyang pangungusap, napagtanto niyang ganoon din ang nararamdaman ni Bruce. Gayunpaman, hindi magiging madali para sa akin na bigyan siya ng sentensya ng kamatayan. Kung wala siya sa Saint Celestial Stage o mas mataas, tiyak na imposible para sa kanya na makayanan ang parusa mula sa Saint Land Enforcement Hall. Sa kasamaang palad, bilang isang Saint Land Bronze Flame Elder, siya ay nasa Saint Celestial Stage. Napabuntong hininga si Bruce. Bakas ng panghihinayang ang maririnig sa boses niya. Elder Bruce. Gayunpaman, biglang nagningning ang mga mata ni Alvin habang nagtanong, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa kumalat ang usapin tungkol sa Hanzo na nagsampa ng ulat laban sa iyo at humihiling sa Saint Land Enforcement Hall na muling imbestigahan ang bagay na ito, tama ba? Oo. Tumango si Bruce. Karaniwan, ang Saint Land Enforcement Hall ay hindi magpapakalat ng ganitong uri ng balita. Kung tutuusin, ang Enforcement Hall ay hindi sigurado kung ako ay may kasalanan o hindi. Kung ako nga, ang kabanalan ng Saint Land Enforcement Hall ay madumisan kapag ang balita tungkol dito ay kumalat. Katulad ng naisip ko. Tumango si Alvin. Malamig na kumikislap ang kanyang mga mata habang nagtanong, gayunpaman, kung ang balita kung paano kasiniraan ni Hanzo at lapastanganan ang Saint Land Enforcement Hall ngayon ay kumalat, ano ang mangyayari? Dahil ang balita tungkol dito ay hindi makakasira sa kasagraduhan ng Saint Land Enforcement Hall, ang Saint Land Enforcement Hall ay hindi mag-iimbestiga sa pinagmulan ng balita, tama ba? Theoretically, tama ka. Gayunpaman, kung kumalat ang balita, ang Saint Land Enforcement Hall ay magdurusa rin sa pressure. Kung ang parusa ni Hanzo ay masyadong magaan, hindi nito maipakita na ang kasagraduhan ng Saint Land Enforcement Hall ay hindi masusungit. Sinagot ni Bruce si Alvin. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata habang matamang nakatitig kay Alvin. Ibig mong sabihin, dapat nating ikalat ang balitang ito at hayaan ang Saint Land Enforcement Hall na patayin si Hanzo para protektahan ang kabanalan ng Saint Land Enforcement Hall dahil sa pressure. Hindi ako, kundi ikaw. Umiling si Alvin. Isa lang akong ordinaryong alagad ng Black Turtle Sanctum kaya hindi ako nangangas na ipakalat ang balitang ito dahil sa takot na masaktan ang Saint Land Enforcement Hall. Gayunpaman, bilang Enforcement Elder ng Black Turtle Sanctum na itinalaga ng Saint Land Enforcement Hall, kahit na ipakalat mo ang balitang ito, hindi ka masisisi ng Saint Land Enforcement Hall, hindi ka lang gagawin ni Elder Guo, Xiong. Isipin mo na lang na ikinakalat mo ang balitang ito bilang paghihiganti dahil sa paninirang puri ni Hanzo sa iyo. Ang mga salita ni Alvin ay walang kapintasan. Alvin, mukhang naplano mo na ang lahat. Natigilan si Bruce sa sinabi ni Alvin. Nang makabawi siya, tinitigan niya si Alvin. Gayunpaman, paano ka nakakasigurado na gagawin ko ang sinasabi mo at ipakalat ang balitang ito para pilitin ang Saint Land Enforcement Hall na patayin si Hanzo? Hindi ako sigurado. Umiling si Alvin. Nagbibigay lang ako ng mungkahi sa iyo, Elder Bruce. Kung pipiliin mo man na ipakalat ang balitang ito o hindi, nasa iyo ang lahat. Katulad mo, kahit na gusto ko siyang patayin, hindi ako maaapektuhan ng pagkamatay niya. Ako, si Alvin,
ay nangangahas na saktan ang kanyang amo, si Argus, bakit ako matatakot sa kanya? Mapanuksong ngumiti si Alvin nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Alvin, dati, akala ko ay hindi matalino para sa iyo na kalabanan si Argus dahil parang sobra mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Gayunpaman, sa ngayon, bakit bigla kong naramdaman na baka ikaw ang huling tumawa? Muling tinitigan ni Bruce si Alvin. Siya ay kalmado sa panlabas, ngunit sa aktwal na katotohanan, isang mabagsik na unos ang nagsimula sa kanyang puso. Ang pamamaraang ito ng pagpilit sa Saint Land Enforcement Hall patayin si Hanzo na ginawa ni Alvin ay nagpakita kung gaano siya kaseloso, hindi katulad ng ibang tao. Kahit papaano, hindi kailanman naisip ni Bruce ang bagay na ito noon. Nambobola mo ako, Elder Bruce. Isa lang akong ordinaryong alagad ng Black Turtle Sanctum. Paano ko kaya makakalaban si Argus? Siya ang first Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum natin. Mapagpakumbaba na ngumiti si Alvin ngunit ang kanyang mga salita ay sinabi ng walang sinseridad. Natural, nakikita ni Bruce ang kawalang katapatan ng mga salita ni Alvin, ngunit hindi niya ito itinuro. Walang pakialam na ngumiti si Bruce bago niya sinabi, Alvin, nilayon kong irekomende ka kay Lord Sanctum Leader bilang direktang disipulo. Alvin. Kung pumayag si Lord Sanctum Leader na kunin ka bilang direktang disipulo niya, hindi ka mapaparusahan kung irerekomende ka niya na maging isang alagad ng Saint Land. Gayunpaman, noong sinabi kong siya ay isang leader ng Sanctum 2 buwan na ang nakakaraan, sinabi ko sa kanya na siya ay isang pinuno sa Inktum, ang kanyang pagiging kritikal. Closed door cultivation. Dahil dito, hindi ko siya naabala hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas. Patuloy na idinagdag ni Bruce, kung hindi pa rin lumalabas si Lord Sanctum Leader sa kanyang closed door cultivation sa loob ng isang buwan, wala akong magagawa kundi ang personal na ipadala ka sa first mine sa aming 4 symbol sanctums. Gayunpaman, huwag mag-alala, irerekomende kita kay Lord Sanctum Leader sa sandaling lumabas siya sa kanyang closed door cultivation. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Bruce. Si Lord Sanctum Leader ay talagang nasa closed door cultivation. Kaagad niyang ibinasura ang ideya na panoorin siyang nag-ahadjust ng Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier. 1960. Elder Bruce. Si Alvin ay naging solemn na habang nakatingin kay Bruce. Naiintindihan ko ang iyong mabuting hangarin sa pagnanais na irekomende ako kay Lord Sanctum Leader. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit kailangan kong tanggihan ang iyong alok. Mayroon na akong master. Hindi lamang iyon, ngunit ang tradisyon mula sa aking bayan ay kapag mayroon na akong master, kailangan kong humingi ng pahintulot mula sa aking amo kung gusto kong tumanggap ng ibang Panginoon. Kung hindi, ito ay katumbas ng pagtataksil. Matatag na sabi ni Alvin. May master ka na. Bahagyang nagulat si Bruce. Tinanong niya, saang puwersa nabibilang ang iyong Panginoon? Ang aking Panginoon ay isa lamang Sectless Cultivator. Umiling si Alvin. Alvin, dapat mong pag-isipang mabuti. Sa Fire Worship Sect, kung maaari kang maging direktang disipulo ng isang Golden Flame Elder tulad ng Lord Sanctum Leader, mapapakinabangan ka lang nito. Same time na pinayuhan ni Bruce si Alvin, isantabi na lang ang lahat, gawin na lang halimbawa ang awayan sa pagitan mo at ni Argus, kung magiging direktang disipulo ka ng Sanctum Leader ng ating Black Turtle Sanctum, hindi maglalakas loob si Argus na magplano laban sa iyo kahit na 10 beses na mas matapang siya. Higit sa lahat, hindi ka na mag-iisip ng iba, Lord Sanctum. Para maging direktang alagad niya, siguradong hindi ka niya tatanggihan base sa iyong likas na talento. Naging matyaga si Bruce nang payuhan niya si Alvin. Sa kanyang opinyon, sa asul na innate spiritual root ni Alvin, kasama ng kanyang napakapangit na kakayahan sa pag-unawa sa divine abilities, tiyak na siya ang pinakahahangad na martial genius na may asul na innate spiritual root sa Fire Worship Sect. Hindi maikakailang sigurado siya na hanggat nire-recommende niya si Alvin sa Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum, tiyak na tatanggapin niya si Alvin bilang kanyang disipulo ng walang pag-iisip. Elder Bruce, hindi mo na ako kailangang payuhan pa. Nakapagdesisyon na ako. Umiling si Alvin. Desidido siyang nagsalita. Natural, natukso siya sa panukala ni Bruce. Gayunpaman, nadama niya na ito ay hindi nararapat.
Isang tibi na ito ay magiging kapahamakan sa kanyang Panginoon, si Bert Ing, na hindi pa niya nakilala noon, kahit na ang kanyang Panginoon ay hindi tumutol, hindi siya handang mag-drag ng ibang tao sa kanyang gulo. Tama iyon. Ayaw niyang mag-drag ng ibang tao sa kanyang gulo. Ang dahilan kung bakit siya napunta sa Fire Worship Sect ay hindi para maging isang tunay na alagad ng Fire Worship Sect at patuloy na umangat sa mataas na posisyon at maging isang mataas na opisyal sa Fire Worship Sect. Ang tanging layunin niya sa pagpunta sa Fire Worship Sect ay iligtas ang kanyang asawa at anak na babae. Maaaring isipin ng isa na kung tatanggapin niya ang isang master sa Fire Worship Sect, tiyak na maaapektuhan ang kanyang amo, alam man niya o hindi ang kanyang plano, pagkatapos niyang iligtas ang kanyang asawa at anak na babae. Gaya ng kasabihan, ang nagtuturo sa akin ng isang araw ay aking ama habang buhay. Isasantabi ang ibang tao ay ang kanyang Panginoon, kung maaari, ayaw ni Alvin na iduwit ang sinumang inosenteng tao. Sige. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na kita kukumbinsihin. Huminto si Bruce sa panghihikayat sa kanya dahil naramdaman niya ang kanyang determinasyon. Pagkatapos bumantong hininga, idinagdag niya muli, mali pa ang isang buwan, susunduan kita, at maaari na tayong magtungo sa unang minahan ng 4 na simbolo ng Sanctum. Nang matapos siyang magsalita, umalis siya at hindi nagpaalam kay Alvin. Halatang medyo galit siya sa katigasan ng ulo ni Alvin. Pagkaalis ni Bruce, bumalik si Alvin sa tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum at ng kanyang bahay na Secundes. Gayunpaman, sa susunod na buwan, hindi siya pumasok sa closed-door cultivation. Sa halip, palagi niyang naiintindihan ang Sovereign Heart Sword at higit na naiintindihan ang Divine Abilities, ang Elementary Devouring Tactic at ang Otherworldly Celestial, na pinagkadalubhasaan niya. Tungkol naman sa Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier, isinantabi niya ito pansamantala. Bago ko maobserbahan ang isang taong naghahadges ng Black Turtle's Barrier, walang saysay na pag-aksayahan ko ang aking oras sa pag-unawa dito. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya si Alvin na isantabi muna ito pansamantala. Bukod pa rito, ang parehong Divine Abilities, ang Elementary Devouring Tactic at ang Otherworldly Celestial, ay mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti. Dahil dito, gumugol si Alvin ng oras sa pag-unawa sa kanila. Laging gagantimpalaan ng langit ang mga tapat. Pagkaraan ng 10 buwan, sa wakas ay nagawa ni Alvin na maabot ang threshold ng 3 yugto ng Sovereign Heart Sword at higit na pinagkadalubhasaan ang Divine Ability, ang Otherworldly Celestial. Gayunpaman, tila naabot niya ang isang bottleneck pagdating sa Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, at hindi nakawan ng anumang pag-unlad sa mahabang panahon. Oras na. Sa isang pag-iisip lamang, iniwan ni Alvin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Pagkatapos niyang iligpit ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, itinulak niya ang pinto at pumasok sa maliit na patio sa labas ng bahay bago umupo sa harap ng mesang bato sa looban. 10 buwan sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay 1 buwan lamang sa labas. Sa paghusga sa oras, si Elder Bruce ay dapat na malapit nang dumating, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang siya ay nakaupo sa harap ng stone table. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa ibaba ng kanyang bahay ni Secundes. Narinig mo ba? Si Hanzo, ang dakilang direktang disipulo ni Elder Arges, ay hinatulan ng kamatayan ng Saint Land Enforcement Hall 3 araw na ang nakalipas. Hanzo ay hinatulan ng kamatayan. Natigilan si Alvin nang marinig niya ito. Isa pang boses ang sumisigaw, seryoso ka ba? Nahatulan na siya ng kamatayan. Dahil lang sa kumalat ang balita tungkol sa nangyari. Huwag mong maliitin ang balitang iyan. Walang nakakaalam kung sino ang sadyang nagpakalat ng balita at nagsabing nilabag ni Hanzo ang kabanalan ng Saint Land Enforcement Hall at ikinulong ng Saint Land Enforcement Hall. Ang tinig na nagsalita kanina ay nagsabi, marahil, ang Saint Land Enforcement Hall ay hindi nagplano na patayin si Hanzo sa unang lugar dahil siya ay isa pa ring Bronze Flame Elder na may asol na innate spiritual root. Gayunpaman, may naglabas ng balita tungkol kay Hanzo na lumapastangan at lumalabag sa kabanalan ng Saint Land Enforcement Hall. Ito ay walang alinlangan na isang aksyon ng pagdaragdag ng Saint Hall, kung ito ay naglalagablab pa. Hindi hinahatulan ng kamatayan si Hanzo, hindi ba nila dinudungisan ang sarili nilang kabanalan? Dapat aminin na nakita ng may-ari ng boses na ito ang lahat. Dapat akong sumang-ayon, mayroon kang punto.
Gayunpaman, alam mo ba kung paano nilapastangan ni Hanzo ang Saint Land Enforcement Hall? Tanong ng may-ari ng kabilang boses. Wala akong ideya. Sinasabi na si Hanzo ay hindi nasisiyahan sa pagpapatupad ng Black Turtle Sanctum sa hatol ni Elder Bruce tungkol kay Alvin kaya pumunta siya sa Saint Land Enforcement Hall upang magsampa ng reklamo laban kay Elder Bruce para sa malpractice. Sumagot muli ang dating boses, narinig ko na ang Saint Land Enforcement Hall ay kailangang personal na magpadala ng isang tao sa ating Black Turtle Sanctum upang imbestigahan ang bagay na ito, at ang resulta ng investigasyon ay si Hanzo ay napatunayang nagkasala ng paninirang puri kay Elder Bruce. Hindi lamang nabigo si Hanzo na ipaghiganti ang kanyang disipulo, ngunit nawalan pa siya ng kanyang sariling mababang buhay. Nakakalungkot, sabi ng ibang tao. Mukhang nagpasya si Elder Bruce na ilabas ang balita sa huli. Walang pakialam na ngumiti si Alvin nang malaman niyang kinuha ni Bruce ang kanyang payo. Alvin. Habang iniisip ni Alvin si Bruce, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Ang boses ay pag-aari ng isang taong may malaking katawan. Ito ay walang iba kundi si Bruce. Dumating si Bruce ayon sa schedule upang dalhin si Alvin sa unang minahan ng Four Symbol Sanctums upang magsilbi sa kanyang oras. Elder Bruce, dahil nag-leak ka ng balita, inimbestigahan ba ng Saint Land Enforcement Hall kung sino ang nag-leak ng balita? Hindi naiwasang magtanong ni Alvin habang papunta sila sa first mine ng Four Symbol Sanctums. Oo, ginawa nila. Tumanggaw si Bruce bago tiningnang mabuti si Alvin. Tulad ng sinabi mo, kahit na nalaman ng Saint Land Enforcement Hall na ako ang nag-leak ng balita, hindi nila ako pinahirapan. Ang lahat ay tulad ng hula ni Alvin. Dahil dito, naramdaman ni Bruce na talagang maislan si Alvin. Sa kanyang puso, gumawa pa siya ng desisyon na huwag gumawa ng kalaban kay Alvin kahit na kailangan niyang makipagtalo kay Arges. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay mas mapanganib kaysa kay Arges. Ngayong napatay na si Hanzo, naniniwala ako na si Arges ay dapat magalit, tama ba? Ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Sa kanyang opinyon, si Arges ang naghukay ng libingan para sa sarili niyang dakilang direktang disipulo. Kung hindi dahil sa katotohanang ipinaalam ni Arges kay Hanzo ang katotohanan tungkol kay Alvin na nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root, hindi sana magiging hanggal si Hanzo para magsampa ng reklamo sa Saint Land Enforcement Hall laban kay Bruce dahil sa malpractice. Masasabi ng isa na si Hanzo ang naghanap ng sarili niyang kamatayan. At saka, lahat ng ito ay dahil kay Arges. Hanzo ay pinatay ng Saint Land Enforcement Hall 3 araw na ang nakakaraan, ngunit ang balita ay nakarating lamang sa ating Black Turtle Sanctum ngayon. Kahit na malaman ni Arges ang tungkol sa balita, sigurado akong nalaman lang niya ang tungkol dito hindi pa gaanong katagal, sigaw ni Bruce. Tulad ng hula ni Bruce, nalaman lang ni Arges ang tungkol kay Hanzo na pinatay ng Saint Land Enforcement Hall. Bang! Habang umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog, ang stone table sa harap ni Arges ay agad na gumuho sa alikabok. Siya, binaygo kita. Seryoso ang ekspresyon ni Arges, at ang kanyang mga mata ay duguan. Naglabas siya ng nakakatakot na malamig na aura na tila ba bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa paligid. Si Hanzo ang kanyang dakilang direktang disipulo. Siya rin ang una niyang direktang disipulo. Lalo na niyang minahal ang direktang alagad na ito hanggang sa puntong itinuring niya itong sarili niyang anak. Gayunpaman, ang direktang alagad na itinuring niyang sarili niyang anak ay namatay. Ako ang taong minamaliit si Alvin. Hindi ako makapaniwala na mayroon siyang asul na innate spiritual root. Nakaramdam din ng pressure si Arges matapos malaman na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Ngayong nalaman niyang ang kanyang dakilang direktang disipulo ay hinatulan ng kamatayan ng Saint Land Enforcement Hall, talagang gusto niyang kumatok sa pinto ni Alvin at patayin siya. Lubos na sinisi ni Arges ang pagkamatay ni Hanzo kay Alvin. Sa sandaling ito, ang kanyang pagnanais na patayin si Alvin ay umabot sa hindi pa naganap na kataas-taasan. Alvin, binigay mo sa akin ang aking pamilya kaya hahayaan kong matikman mo rin ang ganitong pakiramdam. Naisip ni Arges ang kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay malamig na kumikislap at isang nakakatakot na hangarin na pumatay ay lumabas sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, umalis siya sa kanyang tirahan sa Black Turtle Sanctum. Ang kanyang destinasyon ay ang White Tiger Sanctum.
1961. Isa lang ang dahilan para magtungo si Argus sa White Tiger Sanctum, at ito ay upang hanapin ang kasama ni Alvin, si Lewis. Naalala pa niya na may dalawang kasama si Alvin noong una siyang dumating sa Fire Worship Sect. Pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat, nalaman niya na ang mga pangalan ng mga kasama ni Alvin ay Gory at Lewis ayon sa pagkakabanggit. Ang una ay nasa Vermilion Bird Sanctum habang ang huli ay nasa White Tiger Sanctum. Tumanggi akong maniwala na sina Lewis at Gory ay nasa closed-door cultivation sa lahat ng oras tulad ni Alvin, naisip ni Argus sabay nguso. Solemn na ang ekspresyon niya. Mula noong 3 buwan, pagkatapos patayin ni Alvin si Huey, ang dakilang disipulo ni Argus sa Vermilion Bird Sanctum, si Argus ay palaging nakatago sa paligid ng tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum, naghihintay na mag-isa si Alvin para maibigay niya ang soul-searching secret tactic sa kanya. Hindi siya nang ahas na patayin si Alvin sa Fire Worship Sect kahit na nag-iisa si Alvin. Ang parusa mula sa Saint Land Enforcement Hall ay higit pa sa maiisip ng isa. Higit pa rito, maaari pa nilang ipasumpa siya sa panunumpa ng parusang kidlat na hindi niya pinatay si Alvin kung pinaghihinalaan nila siya. Hindi siya naglakas loob na kunin ang panganib na ito. Gayunpaman, kung gagawin niya ang soul-searching secret tactic kay Alvin nang walang sinuman sa paligid at hindi gaanong naapektuhan si Alvin, sa kanyang posisyon bilang Silver Flame Elder, ang Saint Land Enforcement Hall ay karaniwang hindi kikilos kahit na malaman nila ang tungkol dito. Sa kasamaang palad, sa loob na 3 buwang ito, si Alvin ay nasa closed-door cultivation kaya hindi siya nakahanap ng pagkakataong ihagis ang soul-searching secret tactic kay Alvin. Ngayon, pupunta si Alvin sa first mine ng 4 Symbol Sanctums para maglingkod sa kanyang oras. Si Elder Bruce na tagapatupad ng Black Turtle Sanctum ay i-escort siya doon. Alam ni Argus na hindi niya magagawang ibigay ang soul-searching secret tactic kay Alvin sa ngayon. Dahil hindi ito maihagis ni Argus kay Alvin, nagpasya siyang maghahanap siya ng pagkakataon kina Gory at Lewis. Ang White Tiger Sanctum na kinaroroonan ni Lewis ay mas malapit sa Black Turtle Sanctum kaya nagpasya siyang magtungo muna sa White Tiger Sanctum. Marahil, ito ay swerte. Pagdating pa lang niya sa White Tiger Sanctum ay agad niyang nadiskubre ang isang pamilyar na alagad ng White Tiger Sanctum na kalalabas lang ng altar ng White Tiger Sanctum at pabalik na sa tirahan ng mga alagad ng White Tiger Sanctum. Isa pa, wala man lang tao sa paligid niya. Ang disipulong iyon ay walang iba kundi si Lewis. Whoosh! Agad na sinugod ni Argus si Lewis. Napakabilis ng kanyang bilis na para bang nag-transform siya sa isang bug zone ng hangin. Sino te? Ang tunog ng sipol ng hangin ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Lewis, na nagdulot ng takot sa kanya dahil masasabi niyang ang tunog ay patungo sa kanya. Gayunpaman, bago pa man makapag-react si Lewis, isang malawak at nakakatakot na enerhiya mula kay Argus ang bumalot na sa kanya. Nagdulot ito ng pagkawala ng lahat ng kanyang kadaliang kumilos. Siya ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Argus sa sandaling ito. Natuklasan ni Lewis ang tanawin bago ang kanyang mga mata ay patuloy na nagbabago nang may bumuhat sa kanya at mabilis na lumipad sa kung sino ang nakakaalam kung saan. Maya-maya ay bumagal na rin ang takbo ng taong bumuhat sa kanya bago huminto. Argus, bagamat hindi niya nakikita ang hitsura ng kausap mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya nahirapang hulaan kung sino ito. Halatang sinadya ni Argus na ilayo si Lewis. Biglang naalala ni Lewis ang babala ni Alvin 3 buwan na ang nakakaraan. Naalala niya ang secret tactic na ipinasa sa kanya na maaaring labanan ang soul-searching secret tactic. Sa isang iglap lang ay bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki. Nakita ni Lewis ang lalaking ito minsan noong una siyang pumasok sa Fire Worship Sect. Siya ay walang iba kundi ang unang Silver Flame Elder Argus ng Black Turtle Sanctum. Tama ang hula niya. Nang isagawa ni Argus ang soul-searching secret tactic kay Lewis, bago mawala ng malay si Lewis, isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Mapalad na ginamit ko ang secret tactic na ipinasa sa akin ni Alvin. Si Argus ay nakatayo sa harap ni Lewis habang nakatitig sa mga mata ni Lewis na lumabo bago siya nagtanong ng walang pakialam, "Sino ka?" Lewis. Si Lewis na ang mga mata ay nawala ng liwanag ay parang Walking Dead.
Sa sandaling marinig niya ang tanong ni Argus, agad niya itong sinagot ng walang pag-aalinlangan. Sino si Alvin? Tanong ulit ni Argus. Kaibigan ko, sagot ni Luis. Ano ang background niya? Saan siya nanggaling? Tanong ulit ni Argus. This time, may bakas ng excitement ang lumitaw sa mga mata niya. Ito ang pinakagusto niyang malaman. Hanggat makakahanap siya ng impormasyon tungkol sa background ni Alvin, maaari niyang ipasa ang impormasyon kay Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Natural, haharapin ni Elton ang lahat ng taong may koneksyon kay Alvin. Marahil, kung mahuli nila ang malalapit na kaibigan at pamilya ni Alvin, maaari niyang pilitin si Alvin na umalis sa Fire Worship Sect. Kapag umalis si Alvin sa Fire Worship Sect, magiging parang karne siya sa kanilang chopping board. Magagawa nilang patayin siya kahit na gusto nila. Hindi ko alam. Ang sagot ni Luis ay nagpawi agad ng ngiti sa mukha ni Argus. Nagpatuloy siya sa pagtatanong sa malungkot na boses, hindi ba kayo magkaibigan? Bakit hindi mo alam ang background niya? Ilang araw ko lang siyang nakilala bago ako pumunta sa Fire Worship Sect. Hindi ko alam ang background niya. Hindi pa niya ito nabanggit dati, at hindi rin ako nagtanong, walang buhay na sagot ni Luis kay Argus. Damn it! Nang marinig ang mga salita ni Luis, agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Argus. Alam niyang nakaramdam siya ng saya kaagad. Walang alam si Luis tungkol sa background ni Alvin. Dahil hindi siya makakuha ng sagot mula kay Luis, hindi na siya nag-aksaya ng oras sa kanya at umalis kaagad. Sa sandaling umalis si Argus, muling nanimbalik ang sigla ng mga mata ni Luis. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, natuklasan niyang nasa isang liblib na kagubatan sa White Tiger Sanctum siya ngayon. Sa sandaling nanimbalik ang kanyang katinoan, naalala niya ang mga nangyari habang bumubulong siya sa kanyang hininga, si Argus ay tiyak na naglagay sa akin ng soul-searching secret tactic. Sana ay gumana ang pamamaraan upang labanan ang soul-searching secret tactic na ipinasa sa akin ni Alvin. Kung hindi, natatakot ako na hindi ko namamalayang ipinagkanuloko na siya. Samantala, umalis na si Argus sa White Tiger Sanctum nang malaman niyang wala si Luis ng sagot na gusto niya. Kasalukuyan siyang patungo sa Vermilion Bird Sanctum. Nakahanda siyang umupo at maghintay ng pagkakataong mahuli si Gory para magawa niya ang soul-searching secret tactic sa kanya. Malinaw na hindi alam ni Argus na umalis na si Gory sa Vermilion Bird Sanctum at Fire Worship Sect 3 buwan na ang nakakaraan. Si Alvin, natural, ay walang kamalay-malay sa palihim na kilos ni Argus. Sa kasalukuyan, ini-escort siya ng enforcement ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce habang papalapit sila sa first mine ng Four Symbol Sanctum. Elder Bruce, nabalitaan ko na maraming first-grade Saintstone na reserba sa ating Fire Worship Sect. At saka, mayroon pa tayong quasi-celestial grade Saintstone na reserba. Ang quasi-celestial grade Saintstone reserve ba ay matatagpuan sa first mine? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Bruce. Siyempre hindi. Umiling si Bruce bago nagpatuloy sa pagsasabing, sa aming Fire Worship Sect, ang quasi-celestial grade Saintstone reserve ay napakahalaga. Natural, wala ito sa Four Symbol Sanctums. Kahit na ang lokasyon ng quasi-celestial grade ay walang spirit gathering formations, ang cultivation environment ay nakatago pa rin sa ilalim ng lupa sa gitnang lugar ng saint, at ang cultivation environment ay karaniwang nakatago sa ilalim ng lupa ng saints. Mga ipin ng mga elder at mga disipulo ng Saintland na ipinatapon sa minahan bilang parusa dahil sa presensya nito, ang ating Fire Worship Sect Saintland ay may isa sa pinakamagagandang cultivation environment sa Upper Province ng Dao Marshall Saintland kasabay ng tulong ng Spirit Gathering Formation, mas maganda ang cultivation environment. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin kung ano ang isang quasi-celestial grade Saintstone na reserba. Tulad ng bahay ng Sukunde sa tirahan ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum, bawat isa sa 5 Spirit Gathering Formation ay may ilang quasi-celestial grade Saintstones bilang kanilang mga pundasyon. Dahil sa kadahilanang ito, napakahusay para sa isa na magtanim sa isang bahay ng Sukundes. Ang iba pang puwersa sa Upper Province ng Dao Marshall Saintland ay hindi maihahambing dito.
Tanging ang iba pang dalawang dakilang sekta sa Upper Province ng Dao Martial Saintland tulad ng Fire Worship Sect ang maaaring gumamit ng quasi-celestial grade Saint Stone sa kanilang mga panlabas na disipulo. Dahil sa Spirit Gathering Formation, hindi na kailangan ng isa na linangin sa pamamagitan ng paghawak sa Saint Stone sa kamay ng isa dahil ang Spirit Gathering Formation ay kukuha ng Heaven and Earth Spirit Energy mula sa Saint Stone para masipsip ng mga cultivator. Bukod sa parang Celestial Grade Saint Stone Reserve, ang natitirang First Grade Saint Stone Reserves ay nasa 4 Symbol Sanctums natin. Ang first mine of the 4 Symbol Sanctums na paglingkuran mo ay ang pinakamalaking First Grade Saint Stone Reserve sa sekta. Sabi ni Bruce. Maraming natutunan si Alvin tungkol sa unang minahan ng 4 Symbol Sanctums mula kay Bruce. Bukod sa nalaman niyang ito ang pinakamalaking First Grade Saint Stone na reserba sa Fire Worship Sect, nalaman din niyang nahahati ito sa dalawang zone. Ang isang zone ay malaki at ang isa ay maliit. Ang malaking zona ay tinawag na Slave Zone dahil dito matatagpuan ang maraming alipin mula sa lahat ng dako sa Upper Province. Ang kanilang kapalaran ay itinakda sa bato sa sandaling sila ay dumating sa sekta. Kung ayaw nilang mamatay, kailangan nilang masunuri na manatili sa sekta at gugulin ang kanilang buong buhay sa pagmimina ng Saint Stones para sa sekta. Ang maliit na zona ay kilala rin bilang ang Punishment Zone. Ang mga taong nagmimina dito ay mga disipulo mula sa Fire Worship Sects for Symbol Sanctums na nakagawa ng mga krimen. Sa mga alagad ng 4 Symbol Sanctums na naglilingkod doon, may ilan na nasentensyahan ng panandaliang panahon mula 3 hanggang 5 taon, at may mga nasentensyahan ng mahabang panahon na maaaring umabot ng daan-daang taon. Ang first mine lang ang may punishment zone. Ang natitirang mga minahan ay mina ng mga alipin, paliwanag ni Bruce. Tumango si Alvin. Nalaman din niya na ang 4 Symbol Sanctums first mine ay sinusubaybayan ng 2 Golden Flame Elders. Ang natitirang mga minahan ay inilalagay din sa ilalim ng pangangalaga ng isang Golden Flame Elder. Para naman sa 2 Golden Flame Elder sa first mine ng 4 Symbol Sanctums, isa sa kanila ang namamahala sa Slave Zone habang ang isa ay namamahala sa Punishment Zone. Ang unang minahan ng R4 Symbol Sanctums ay nasa harap lang. Ang boses ni Bruce ay umalangaw-ngaw sa hangin, na naging dahilan upang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan. 1962. Habang nakatingin si Alvin sa kung saan nakatingin si Bruce, nakita niya ang isang malawak at walang hangganang lambak. Maraming isla ang nakabitin sa kalangitan sa itaas ng lambak na ito. Naglalaman ito ng mga gusaling na babalot ng ulap at ambon at hindi malinaw na nakikita. Nang tumingin si Alvin sa ibaba, nakita niya ang mga grupo ng mga tao na papasok at palabas sa lambak. Nang lumabas ang mga taong ito, lahat sila ay patungo sa iisang lugar. Ang zone sa harap natin ay ang Punishment Zone sa first mine. Ang mga taong ito ay pawang mga alagad ng 4 Symbol Sanctums na nahatulang maglingkod dito, sabi ni Bruce, sa Punishment Zone, bawat isa sa mga alagad ng 4 Symbol Sanctum ay may partikular na gawain na dapat gampanan. Pagkatapos lamang nilang matapos ang kanilang mga gawain, sila ay pinayagang makauwi at magpahinga. Bakit madalas silang pumapasok at umaalis? Ang mga taong umalis ba ay mga taong tapos na ang kanilang mga gawain? Nagtataka na tanong ni Alvin. Paano ito posible? Umiling si Bruce. Yung mga taong lumalabas ay nag-aabot ng Saint Stones na minana nila. Dahil wala silang spatial rings, kailangan nilang madalas na magpadala ng Saint Stones na minahan nila sa itinakdang lokasyon. Kapag nakuha na nila ang itinakdang bilang ng Saint Stone ay pinahihintulutan silang magpahinga. Tingnan mo ang mga wicker basket sa kanilang mga likod. Lahat ng Saint Stones na minahan nila ay ilalagay din sa basket ng punish. Nang marinig iyon, sinimulang bantayan ni Alvin ang mga taong ito. Tama nga, natuklasan niya na ang mga taong pumapasok at lumalabas sa mga kuweba ay may dalang malaking basket sa kanilang likuran. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nakita niya na ang mga lumabas ay may mga basket na puno ng Saint Stones, at ang mga pabalik ay may mga basket na walang laman. Kung bakit walang spatial ring ang mga alagad ng 4 Symbol Sanctum na ito na naglilingkod sa penalty zone, halos mahulaan din ni Alvin ang dahilan. Ang kanilang spatial rings ay dapat na kinuha nang dumating sila sa punishment zone.
Kung mayroon silang spatial rings, hindi ba magiging madali para sa kanila na nakawin ang Saint Stones? Bagamat maaaring hilingin sa kanila na tanggalin ang kanilang mga pagmamay-ari ng spatial ring upang suriin kung ninakaw nila ang Saint Stones, hindi ito isang praktikal na hakbang. Ang pag-alis ng kanilang spatial rings at pagpapalit sa kanila ng wicker basket ang pinakamagandang solusyon. Whoosh! Habang patuloy na sumusulong sina Alvin at Bruce, isang figure ang lumipad palapit sa kanila. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng eksklusibong uniforme ng Bronze Flame Elder ng Fire Worship Sect. Batay sa pattern sa kanyang mahabang robe, makikita na siya ay Bronze Flame Elder ng Black Turtle Sanctum. Hindi nagulat si Alvin dito. Sa kanilang pagpunta dito, binanggit din ni Bruce ang konstitusyon ng bawat minahan sa Four Symbol Sanctums. Bukod sa Golden Flame Elders at Silver Flame Elders mula sa Saintland, ang Bronze Flame Elders ay mula sa Four Symbol Sanctums. Elder Bruce. Ang Bronze Flame Elder na ito ay nagkataon na namamahala sa pagpapatrolya sa Southern Zone ng First Mines Punishment Zone. Bilang Elder ng Black Turtle Sanctum, natural lang na kilala niya si Bruce. Ang Bronze Flame Elder ng Black Turtle Sanctum na ito ay lubos na gumagalang kay Bruce. Kailangan niyang maging magalang sa lahat ng Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum, lalo pa sa Enforcement Elder ng Black Turtle Sanctum. Naaalala kita. Polo ang pangalan mo, tama ba? Tanong ni Bruce na walang katiyakan habang tumango siya sa Bronze Flame Elder ng Black Turtle Sanctum. Oo, ako si Polo. Hindi ako makapaniwala na naaalala mo ako, Elder Bruce. Nang marinig ang mga salita ni Bruce, bahagyang nabigla si Polo sa karangalan. Bilang Enforcement Elder, maaaring pumasok si Bruce sa maraming minahan sa Four Symbol Sanctums. Dahil dito, nang makita ni Polo si Bruce, hindi niya hinaranggan ang daan ni na Bruce at Alvin. Ang binatang iyon. Siya kaya ang rebelding iyon, si Alvin, na bumangon kamakailan sa ating Black Turtle Sanctum. Nanlaki ang mga mata ni Polo sa gulat habang nakatitig sa dalawang nawawalang figure. Natural lang na nabigla siya. Bagamat siya ay karaniwang nakatalaga sa punishment zone ng Four Symbol Sanctums First Mine, alam na alam niya kung ano ang nangyayari sa labas dahil sa madalas na pagpapadala ng mga alagad dito. Natural, narinig din niya ang tungkol kay Alvin. 3 buwan na ang nakararaan, ang mga gawa ni Alvin ay kumalat sa bawat sulok at cranny sa Four Symbol Sanctums. Siya ay isang bagong alagad ng Black Turtle Sanctum na sapat na matapang upang labanan ang unang Silver Flame Elder Argus ng Black Turtle Sanctum. Dahil dito, imposibleng hindi siya pansinin ng mga tao mula sa Four Symbol Sanctums. Ang insidente na nagpatibay sa kanyang katanyagan ay ang insidente na nangyari 3 buwan na ang nakakaraan kung saan pinatay ni Alvin ang 2 alagad ng Vermilion Bird Sanctum. Gayunpaman, hindi siya hinatulan ng kamatayan ngunit sinintensyahan na maglingkod sa Four Symbol Sanctums First Mine sa halip na 10 taon. Ang insidenteng ito ay bumagyo sa buong Four Symbol Sanctums. Batay sa petsa, ngayon talaga ang araw para simulan ni Alvin ang kanyang sentensya sa First Mine. Ang binatang iyon sa tabi ni Elder Bruce ay dapat na si Alvin. Sigurado si Polo dito. Gayunpaman, isa lamang siyang ordinaryong disipulo na may dilaw na innate spiritual root. Kaya bakit siya pinoprotektahan ni Elder Bruce at ng Saintland Enforcement Hall? Naguguluhan si Polo. Ang balita ng Saintland Bronze Flame Elder Hanzo ay pumunta sa Saintland Enforcement Hall para magsampa ng reklamo laban sa Black Turtle Sanctum's Enforcement Elder Bruce dahil sa malpractice ay kumalat din sa First Mine. Bukod dito, nakatanggap din ng First Mine ng balita tungkol sa resulta ng pagsisiyasat ng Saintland Enforcement Hall at na si Hanzo ay nahatulan ng kamatayan 3 araw na ang nakakaraan. Dahil dito, natuklasan ng maraming tao na hindi lang si Bruce ang nagpoprotekta kay Alvin, kundi maging ang Saintland Enforcement Hall ay pinoprotektahan din siya. Napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol sa katotohanan ng insidente na naganap sa Vermilion Bird Sanctum 3 buwan na ang nakakaraan. Ang alam lang nila ay mamatay si Alvin kung susundin nila ang tamang pamamaraan. Gayunpaman, hindi namatay si Alvin at sa halip ay protektado siya ng Saintland Enforcement Hall. Naging sanhi ito ng maraming tao na magkaroon ng sarili nilang mga haka-haka.
Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na nakatanggap siya ng proteksyon dahil sa kanyang innate spiritual root. Ito ay dahil matagal nang kumalat ang balita tungkol sa kanya na mayroong dilaw na innate spiritual root. Hindi mahirap alamin ang dahilan kung bakit siya pinoprotektahan kung hindi sila naniniwala sa balita tungkol sa kanyang innate spiritual root at alisin ang kanilang bias. Samantala, pinangunahan ni Bruce si Alvin sa lugar kung saan kailangang irehistro ng mga bagong dating ang kanilang sarili sa First Mind's Punishment Zone. Pagkatapos noon, nagpaalam si Bruce kay Alvin bago siya umalis. Nagawa na niya ang kanyang tungkulin na ipadala si Alvin dito. Ang taong namamahala sa pagpaparehistro ng mga bagong dating ay ang Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum. Nang malaman niyang ang bagong dating na ito ay si Alvin, isang bakas ng pangamba ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kapag nagsasalita siya, lalo siyang magalang. Tila hindi niya kinasusuklaman si Alvin sa pagpatay sa 2 disipulo mula sa Vermilion Bird Sanctum 3 buwan na ang nakakaraan. Sa kanyang mga mata, si Alvin ay napaka-misteryoso at tila may malakas na background. Kung hindi siya mapoprotektahan ng Saint Land Enforcement Hall dahil mayroon siyang dilaw na innate spiritual root. Alvin, alinsunod sa mga patakaran ng Punishment Zone, dapat mong ibigay ang iyong spatial ring. Gayunpaman, hindi mo na kailangang tanggalin ang iyong pagmamay-ari sa singsing. Kapag natapos na ang iyong sentensya, ibabalik namin sa iyo ang iyong spatial ring. Ang Vermilion Bird Sanctum's Bronze Flame Elder ay sinabi kay Alvin sa magiliw na paraan. Kasabay nito, naglabas siya ng malaking wicker basket at ilang uniforme bago niya ibinigay kay Alvin. Ang wicker basket na ito ay ginagamit upang iimbak ang mga Saint Stones na mina mo. Ayon sa mga patakaran sa Punishment Zone, lahat ng Saint Stones na minahan mo ay kailangang ilagay sa wicker basket. Ang mga Saint Stone na hindi nakalagay sa basket ay hindi mabibilang sa araw-araw na bilang ng mga Saint Stone na kailangan mong minahan, matigang ipinaliwanag ito ng Vermilion Bird Sanctum's Ling Bronze Flame Elder kay Dong Tian. Tumango si Alvin. Hindi siya nakakagulat dahil narinig na niya ang tungkol dito mula kay Bruce. Ang wicker basket na ito ay tila mas malaki kaysa sa mga basket ng iba. Noong papunta ako dito, parang wala akong nakitang mga alagad ng 4 symbol sanctums na may ganoong kalaking wicker basket. Napaisip si Alvin nang makita niya ang basket. Hindi alam ni Alvin na sa Punishment Zone, mayroong 2 uri ng wicker basket. Ang isa ay ang ordinaryong wicker basket na nakita niyang dinadala ng karamihan sa mga alagad ng 4 symbol sanctums kanina. Ang isa naman ay isang napakalaking wicker basket tulad ng nasa kanyang mga kamay. Wala pang 100 katao sa Punishment Zone na binigyan ng malaking wicker basket na ito. Ang sukat ay halos 2 beses na mas malaki kaysa sa ordinaryong wicker basket. Sa madaling salita, ang mga alagad ng 4 symbol sanctums na binigyan ng ganoong kalaking wicker basket ay maaaring makatipid sa kalahati ng kanilang oras nang ibigay nila ang Saint Stones. Ang bilang ng mga Saint Stone na madadala ng isa sa isang round trip sa napakalaking wicker basket ay katumbas ng 2 biyahe kung ang isa ay gagamit ng normal na wicker basket. Para sa kadahilanang ito, ang malaking wicker basket ay lubhang hinahangad sa Punishment Zone ng 4 symbol sanctums First Mind. Kung ang isa ay hindi sapat na malakas, ang isa ay hindi makakahawak sa malaking wicker basket ng matagal. Bahagi rin ito ng pagsasanay na ginawa ng Fire Worship Sects for Symbol Sanctums para sa mga disipulo sa Punishment Zone. Tanging ang mga malalakas lamang ang kwalipikadong magkaroon ng malaking wicker basket. Kapag ang isang ordinaryong alagad ng 4 symbol sanctums ay dumating upang magparehistro, ito ay depende sa swerte kung makukuha nila ang sobrang laking wicker basket. Mayroon lamang humigit kumulang 80 hanggang 70 napakalaking wicker basket sa first mine ng 4 symbol sanctums. Gayunpaman, mayroong libu-libong mga alagad ng 4 symbol sanctum sa Punishment Zone. Batay dito, makikita ng isa kung gaano kahalaga ang napakalaking wicker basket. 1963. Natural, hindi ito dahil sa swerte na nakuha ni Alvin ang napakalaking wicker basket. Ito ay dahil sa espesyal na pagtrato na ibinigay ng Vermilion Bird Sanctum's Bronze Flame Elder. Gayunpaman, ang Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum ay hindi ipinaliwanag ang alinman dito kay Alvin, kaya hindi rin niya ito alam.
Bukod dito, hindi niya alam kung ano ang kinakatawan ng sobrang laking wicker basket sa First Mines Punishment Zone. Ito ay mga uniforme na eksklusibo sa mga alagad ng Four Symbol Sanctum na naglilingkod sa kanilang sentensya sa Punishment Zone. Hindi tulad ng mga uniforme ng ordinaryong mga alagad ng Four Symbol Sanctums, ang mga uniforme dito ay hindi nakikilala kung saang sanctum kagaling. Ang Vermilion Bird Sanctum's Bronze Flame Elder ay nagpaliwanag, sa kadahilanang ito ay binanggit mo ang sanctum na itim, maliban kung binanggit mo ang sanctum na ito, maliban kung binanggit mo ang sanctum na ito, maliban kung binanggit mo ang sanctum na ito, maliban kung binanggit mo yun sa sanctum na itim, maliban kung kilala ka nila, hindi malalaman ng karamihan ng mga disipulo sa Punishment Zone na galing ka sa Black Turtle Sanctum. Tumango si Alvin. Napansin na niya ito noong papunta siya rito. Ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums na iyon dito ay nakasuot ng standardized uniform na hindi nag-iiba kung saang sanctum sila nagmula. Ang Punishment Zone ay may panuntunan na ang mga disipulong dumating bago magtanghali ay kailangang pumunta sa mining cave sa araw mismo na magpunta sa akin. May 1 oras pa bago magtanghali kaya. Nag-aalangan na sabi ng Bronze Flame Elder bago siya tuluyang nagsalita, o baka pwede kang manatili dito ng 1 oras bago ka umalis. Nagkataon lang na naisulat ko lang ang iyong pangalan, habang ang oras na hindi mo isinulat, habang oras na hindi mo ako nasusulat. Hindi na kailangang pumunta sa minahan ngayon. Napakalinaw na inaabuso ng Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum ang kanyang kapangyarihan para kay Alvin. Ito ay natural na nagparamdam kay Alvin ng init sa loob. Naisip niya sa sarili, marami talagang mababait na tao sa mundong ito. Kung ang iniisip ni Alvin ay narinig ng iba pang mga alagad ng Four Symbol Sanctums na dumating upang magparehistro sa Punishment Zone 15 minuto bago magtanghali, ngunit kailangan pa ring magmimina, tiyak na magsusuka sila ng dugo. Hindi naman kasi sila nakatanggap ng ganoong espesyal na pagtrato. Walang kamalay-malay si Alvin na binigyan siya ng espesyal na pagtrato dahil ang Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum ay maingat tungkol sa kanyang inaakalang malakas na background. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ng Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum, si Alvin ay isa lamang pangkaraniwan na may dilaw na innate spiritual root. Ang katotohanan na nakatanggap siya ng proteksyon mula sa Saint Land Enforcement Hall ay dapat na nangangahulugan na siya ay may isang hindi pangkaraniwang background. Ito ay dahil sa kadahilanang ito ang Vermilion Bird Sanctum's Bronze Flame Elder ay napakadali at magalang. Kung may ibang tao na dumating para magparehistro at 1 segundo bago magtanghali, gagawin pa rin niya ang ibang tao na pumunta sa minahan ng may malamig na mukha. Salamat sa pag-aalala mo, kuya. Gayunpaman, dahil maaga pa, gusto ko munang pumunta sa minahan para maging pamilyar sa paligid. Ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat at malumanay na tinanggihan ang mabait na intensyon ng Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum. Dahil tinanggihan ni Alvin ang kanyang alok, hindi na nagsalita ang Vermilion Bird Sanctum's Bronze Flame Elder. Gayunpaman, idinagdag niya ang isang huling bagay, maaari mong tanungin ang iba ng eksakto kung gaano karaming mga Saint Stone ang kailangan mong minahan dahil ang bilang ng mga Saint Stones na kailangan mong minahan ay nagbabago araw-araw. Bukod doon, maaari mo ring sundan ang mga ito sa lugar kung saan kailangan mong ibigay ang mga Saint Stone. Sige. Tumango si Alvin bago nagpaalam sa Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum at umalis. Pagkaalis niya sa lugar ng pagpaparehistro, nagpalit siya ng uniforme para sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums na naglilingkod sa kanilang sentensya sa Punishment Zone at bitbit ang napakalaking wicker basket at sumama sa karamihan ng mga tao na may bitbit ding wicker basket sa kanilang mga likuran. Si Alvin ay lumitaw lalo na kapansin-pansin dahil sa napakalaking wicker basket sa kanyang likod. Di nagtagal, napansin ni Alvin na maraming tao ang nakatingin sa kanya. Is it very obvious na bago lang ako dito? Si Alvin ay nalilito. Wala pa rin siyang kamalay-malay na dahil iyon sa sobrang laking wicker basket sa likod niya. Parang hindi ko pa nakita ang taong ito na may dalang napakalaking wicker basket. Baka bago lang siya. Posible iyon, ngunit hindi ako 100% sigurado. Gayunpaman, kung siya ay bago, bakit siya ang nagmamay-ari ng extra-large wicker basket?
Sa paghusga sa oras ng huling pagkakataon na naglabas ng extra large basket, mayroon pang 3 buwan bago mailabas ang extra large wicker basket. Hindi rin ako sigurado. Walang kamalay-malay si Alvin na sa sandaling ito marami sa mga disipulo ng Four Symbol Sanctums na nakatitig sa kanya ay nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi sigurado ang mga disipulo ng Four Symbol Sanctums na si Alvin ay bago. Ito ay dahil hindi tama ang oras kung kailan ibibigay ang isang napakalaking wicker basket. Marahil, ang lalaking ito na may dalang napakalaking wicker basket ay isang hindi mahahalata na tao na dati ay may dalang ordinaryong wicker basket, at sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang kamay at inagaw ang napakalaking wicker basket. Pagkatapos ng lahat, mayroong libu-libong mga alagad ng Four Symbol Sanctum sa punishment zone, imposibleng matindaan ng isa ang hitsura ng lahat ng tao rito. Halos maalala lang nila ang mga mukha ng mga taong nagmamay-ari ng napakalaking wicker basket na hindi hihigit sa 100. Natitiyak nila na sa 89 na katao na may dalang napakalaking wicker basket, walang masyadong nakakapansin. Kung iyon ang kaso, mayroong 2 posibilidad. Isa, bago ang binata sa harap at maswerteng nakatanggap ng sobrang laking wicker basket. 2, ang binata ay may dalang ordinaryong basket nangyari sa sulihiya at kamakailan lamang ay inagaw ang isang napakalaking basket na wicker mula sa ibang tao. Sa pagitan ng 2 posibilidad na ito, ang grupo ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums na nakatitig kay Alvin ay mas nakakiling sa huli. Ito ay dahil ang hitsura ng isang napakalaking wicker basket ay karaniwang nag-time. Naisip pa nila ang timing. Dahil dito, nakatitiyak silang si Alvin ay hindi nabigyan ng napakalaking wicker basket. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanilang isipan na si Alvin ay talagang isang bagong dating na katatapos lang tumuntong sa punishment zone kanina. Para naman sa sobrang laking wicker basket, lahat ito ay dahil sa espesyal na pagtrato sa kanya ng Vermilion Bird Sanctum's Bronze Flame Elder sa registration area. Sana nga baguhan lang siya at nakuha lang ang extra large wicker sa swerte. Marami sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums ang tumitig sa napakalaking wicker basket sa likod ni Alvin ng may manning na mga mata. Tila maglalaway na rin sila habang nakatingin sa napakalaking wicker basket. Kapag nakuha na nila ang napakalaking wicker basket, mababawasan nito ang oras na kailangan nilang maglakbay para ibigay ang Saint Stones dahil makakahawak ito ng 2 beses na mas maraming Saint Stones kumpara sa ordinaryong wicker basket. Sa ngayon, wala sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums na nagnanais sa napakalaking wicker basket ni Alvin ang kumilos dahil hindi sila sigurado sa kanyang background. Dahil dito, mapayapang pinasok ni Alvin ang isa sa mga mining cave sa punishment zone. Isang napakagandang tanawin ang pumasok sa paningin ni Alvin sa sandaling pumasok siya sa mining cave. Ang mining cave ay tila ang pangunahing kuweba sa punishment zone. Ang bilang ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums na pumasok sa mining cave na ito ay higit sa 3 beses kumpara sa ibang mining cave. Bakit ang daming tao dito? Sa napakaraming tao na pumapasok mula sa kanyang likuran, natural lang para kay Alvin na mapansin ito. Nang lumingon siya, nakita niya ang maraming nagninangas na mga mata na sinanay sa napakalaking wicker basket sa kanyang likod. Agad siyang nataranta. Bakit ang mga taong ito ay nakatingin sa aking wicker basket? Huwag mong sabihin sa akin na plano nilang agawin ang aking wicker basket. Sa hindi malay, naramdaman ni Alvin na hindi ganoon kaganda ang wicker basket. Gaano man ito kalaki, ang mga alagad ng fire worship sect na ito mula sa Four Symbol Sanctums ay hindi dapat pagnasaan ito. Ang totoo ay nakalimutan ni Alvin ang isang mahalagang bagay. Marahil, ang wicker basket ay wala sa labas, ngunit sa punishment zone ng first mine, ang sobrang laking wicker basket ay makakabawas sa kalahati ng kanilang oras sa paglalakbay. Nangangahulugan ito na maaari nilang tapusin ang kanilang mga gawain ng mas maaga araw-araw. Para sa kadahilanang ito, mayroon bang sino man na ayaw ng sobrang laking wicker basket sa punishment zone? Si Alvin ay random na tumingin sa ilang tao at natuklasang mayroon silang ordinaryong wicker basket. Ang sobrang laking wicker basket na ito ay hindi dapat sapat para makipag-away sila sa akin tungkol dito, di ba? Mukhang masyado akong nag-iisip.
Umiling si Alvin at hindi na nag-isip tungkol dito habang lumalakad siya ng mas malalim sa kuweba sa pamamagitan ng pagsunod sa karamihan ng mga tao. Ang mas malalim na bahagi ng mining cave ay nasa ilalim ng lupa. Ang lugar na kasalukuyang kinaroroonan ni Alvin ay isang lagusan na hinukay upang humantong sa ilalim ng lupa. Habang lumalalim siya, mas lumalawak ang lagusan. Bukod doon, maraming bukol at butas. Parang may nahukay bago ito. Don't tell me may sandstone or dito last time. Habang patuloy siyang naglalakad, nagsimulang marinig ni Alvin ang ingay na umaalingaw mula sa mas malalim na bahagi ng underground tunnel. Boom! 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 Klang! 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 Basagin! 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 Doon ang lahat ng uri ng mga ingay na parang isang pyesa ng orkestra ang tinutugtog. Habang palalim ng palalim si Alvin, sa wakas ay nakarating siya sa lugar kung saan nagmula ang mga ingay. Natuklasan niya na marami sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums ang nagsimula na sa pagmimina ng Saintstones. Bawat isa sa kanila ay gumamit ng iba't ibang divine abilities habang nagmina sila para sa Saintstones. Ito ay isang eye-opener para kay Alvin. Ang ilan ay pilit na inihagis ang kanilang mga suntok. Ang ilan ay gumamit ng espada o saber. Ginamit ng ilan ang kanilang mga palad na parang mga talam. Ang ilan ay gumamit ng mga sibat o pamalo. Lahat ng uri ng hindi maisip na mga pamamaraan ay ginagamit dito. Mukhang maraming Saintstones dito. Kasabay nito, nakita ni Alvin na ang apat na gilid ng tunnel ay puno ng Saintstones. Ang aura na inilabas ng Saintstones ay kabilang sa first grade Saintstones. 1964. Sa paglalakbay dito, wala akong nakikitang matatanda sa punishment zone na sinusubaybayan kami. Gayunpaman, walang paraan na hindi nila tayo binabantayan. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, tumingin siya sa kanan at kaliwa bago siya tumingin sa harapan. Naisip niya sa sarili, tiyak na nagtatago sila sa dilim, nagtatago kung saan hindi natin sila nakikita. Sa kabila ng pagiging Bronze Flame Elder lamang, ang mga Elder ng Punishment Zone ay nasa Street Celestial Stage at mas mataas. Madali para sa naturang powerhouse na itago ang kanilang presensya mula sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums na nasa ibaba ng Mastery Quintessential Saint Stage. Ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums na nasa Mastery Quintessential Saint Stage o mas mataas ay maaaring pumasa sa pagtatasa ng Saintland at pumasok sa Saintland upang maging isang disipulo doon. Dahil dito, sigurado si Alvin na ang pinakamalakas na mga alagad ng Four Symbol Sanctums na naglilingkod sa Punishment Zone ay nasa Mastery Quintessential Saint Stage lamang. Walang tao dyan. Biglang natuklasan ni Alvin ang isang Saintstone or sa malapit na walang tao sa paligid. Agad na nagningning ang mga mata niya habang papunta doon. Pagdating niya sa or ng Saintstone, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang hintuturo at gitnang daliri dito. Swoosh! Sa sandaling ito, isang sword ray na nabuo mula sa Sun Saint Energy ang bumaril mula sa kanyang mga daliri bago ito tumama sa or ng Saintstone. Gayunpaman, sa pag-shoot niya ng enerhiya, natuklasan niya ang Saintstone or na kanyang pinupuntirya na napakaliit lamang na gumuho ng tuluyan ng tumama ang enerhiya. Wala talagang Saintstone. Ano ang? Natarante si Alvin nang tingnan niya ang bato na gumuho sa lupa. Noong una, naisip niya na makakakuha siya ng 8 hanggang 10 first grade Saintstones mula sa Saintstone or na ito. Hindi niya inaasahan na ang Saintstone or na ito ay mukhang may pag-asa sa labas ngunit wala sa loob. Damn it! Habang nagmumura si Alvin, agad na lumiwanag ang mga mata ng maraming tao na sumusunod sa likuran niya. Ito ay napakalinaw na walang anuman doon, ngunit hindi niya ito napagtanto. Hanggat pinalawak niya ang kanyang divine consciousness, mararamdaman niyang walang laman ang maliit na Saintstone or. Ni hindi niya alam ang ganoong kadaling paraan para maghanap ng Saintstones. Bagong dating. Dapat ay bagong dating siya. Mukhang dahil sa swerte ay nakuha niya ang napakalaking wicker basket. Bagamat wala akong ideya kung bakit hindi naibigay ang basket ayon sa oras, sigurado akong bagong dating siya. Firms. Hindi dapat magkaroon ng ganitong napalaking wicker basket ang isang bagong dating.
Kasabay nito, ang grupo ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums ay sumusunod kay Alvin sa lahat ng ito habang ipinadala ang kanilang mga boses sa kanilang mga sarili. Batay sa kanilang mga salita, halatang hindi nila akalain na si Alvin ay kwalipikadong magkaroon ng napakalaking wicker basket. Isang matako na liwanag ang agad na sumilay sa kanilang mga mata. Whoosh! Nang nagpa siya ang ilang mga alagad ng Four Symbol Sanctums na kumilos, biglang dumaan sa kanila ang isang bulk zone ng hangin. May ibang nakipagtalo sa kanila at naunang gumawa. Dumating siya sa tabi ni Alvin sa isang iglap. Napansin na ni Alvin ang taong ito nang siya ay gumagawa ng paraan. Nang lumitaw siya malapit kay Alvin, umatras ng ilang hakbang si Alvin sa hindi nagmamadali o mabagal na paraan at mahinahong tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Nagtanong siya ng walang pakialam, may maitutulong ba ako sa iyo? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa harap ni Alvin ay may malaking pangangatawan. Siya ay matapang at mukhang kahangahangang parang tore. Kahit na higit sa 1.8 metro ang taas, si Alvin ay mukhang mahina at maliit pa rin sa harap ng lalaking ito na may taas na 2 metro. Natural, mahina lang ang mukha niya. Bago ka lang, tama. Tanong ng medyo may edad na. Ang kanyang boses ay kasing lakas ng kampana ng simbahan, na naging sanhi ng pagkalampag ng eardrums ng maraming tao na ang cultivation base ay mas mababa. Parami ng parami ang dumating para manood ng magsalita ang medyo may edad na. Maging ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums na orihinal na nagmimina ng mga ores ng Saintstone ay tumigil na rin sa pagtatrabaho at sumama sa kasiyahan. Ang lahat ng mga disipulo mula sa 4 na sanctum na ipinadala sa First Mines Punishment Zone ay halatang naiinip pagkatapos ng mahabang panahon dito. Dahil dito, lagi silang nasa sabik sa tuwing may susugod. Maaari itong ituring na isang bihirang libangan sa Punishment Zone. Higit pa rito, hindi sila gumastos ng anumang bagay upang tangkilikin ang palabas na ito. Anong nangyayari? Hindi ba dugong? May nakipag-away ba kay Dugong? Ha! Ang binatang ito na naglakas loob na sumalungat kay Dugong ay may napakalaking wicker basket sa kanyang likod. Hindi ko naaalalang nakita ko siya noon. Don't tell me na bago siya. Sandali lang. Kahit baguhan siya, imposibleng makakuha siya ng extra large wicker basket, hindi tama ang timing. Kung ganoon, inagaw ba niya sa iba ang extra large wicker basket? Kung siya ay sapat na malakas upang agawin ang isang napakalaking wicker basket mula sa isa sa 89 na tao, kung gayon si Dugong ay hindi maihahambing sa kanyang lakas. Ano ang sinusubukang gawin ni Dugong? Naghahanap ng gulo para sa kanyang sarili. Nagtipon ng grupo ng mga taong walang alam at nagbulungan. Hindi nagtagal, nalaman nila ang tungkol sa nangyari mula sa ilan sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums na nakakaalam. Hindi man lang niya alam kung paano gamitin ang kanyang divine consciousness para siyasatin ang Saintstone ore. Pumili talaga siya ng isang Saintstone ore bed na kasing kapal lang ng isang pako sa akin. Ito ay isang pagkakamali ng bagong dating, tama ba? Siya ay isang bagong dating. Kung siya ay isang bagong dating, ang napakalaking wicker basket ay ibinibigay sa kanya ng walang kabuluhan. Gayunpaman, ang oras ay tila mali. Iwanan ang oras. Batay sa kanyang mga kilos, halatang bagong dating siya. Hindi katakatakang si Dugong ay naglakas loob na sumulong. Nakatingin na siya sa napakalaking wicker basket ng bagong dating. Ang bagong dating na ito ay mapapahamak. Sinasabing ang cultivation base ng Dugong ay pumasok na sa tuktok ng exemplary saint stage kanina. Ang grupo ng mga alagad ng Four Symbol Sanctum ay nag-usap sa kanilang mga sarili. Akala nila ay mapapahamak na si Alvin at ang napakalaking wicker basket sa kanyang likod ay malapit ng maalis. Ang rurok ng huwarang stage ng santo. Humagalpak ng tawa si Alvin nang marinig niya ang talakayan sa kanyang paligid tungkol sa cultivation base ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking pangangatawan. Ang alagad ng Four Symbol Sanctum sa tuktok ng exemplary saint stage ay talagang gustong agawin ang isang bagay na pag-aari niya. Mukha ba siyang mahina? Gayunpaman, bahagyang nabigla si Alvin. Hindi talaga sumagi sa isip niya na may magnanasa sa sobrang laking wicker basket sa likod niya. Hindi ba ito isang pangit na basket ng wicker?
Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Alvin kung gaano pambihira at kahalaga ang sobrang laking wicker basket sa kanyang likod sa punishment zone. Naisip niya na ang lahat ay dapat pumili ng kanilang sariling wicker basket. Hindi sumagi sa isip niya na hindi lahat ay pinalad na mabigyan ng extra large wicker basket. Natural, si Alvin ay hindi nanatiling ignorante ng matagal. Habang mas umiinit ang mga talakayan sa paligid, nalaman niyang mayroon lamang 89 na extra large wicker basket bago siya dumating sa punishment zone sa first mine. Walang exception, lahat ng 89 na extra large wicker basket ay nasa mga alagad ng four symbol sanctums na nasa tuktok ng exemplary saint stage o ang quintessential saint stage. Bukod doon, kahit na ang mga bagong dating ay maaaring mabigyan ng isang napakalaking wicker basket, mayroong isang timing para dito. Batay sa huling pagkakataon na may nabigyan ng extra large wicker basket, si Alvin ay hindi dapat nabigyan ng extra large wicker basket. Binigyan ba ako ng Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum ng espesyal na pagtrato nang ibigay niya sa akin ang napakalaking wicker basket na ito? Napangiti si Alvin nang mapansin niya ang nangyari. Nagmamali ba sa kanya ang Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum? Hindi ba niya naisip na magagawa ni Alvin na mangagaw ng sobrang laking wicker basket gamit ang sarili niyang lakas? Kahit na medyo nagreklamo siya sa kanyang puso, alam niyang may utang siyang pabor sa Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum na iyon. Kung bibigyan siya ng pagkakataon sa hinaharap, tiyak na ibabalik niya ang pabor na ito. Bingi ka ba? Tinatanong kita kung bago ka lang. Isang dumadagindong na boses ang tumunog na naging dahilan upang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan. Nakita niya si Dugong na nakatingin sa kanya na may masamang hangarin. Mahalaga ba kung bago ako o hindi? Walang pakialam na tanong ni Alvin. Isantibi na ang Dugong ay nasa tuktok lamang ng huwarang saint stage, kahit na si Dugong ay nasa tuktok ng quintessential saint stage, hindi siya sapat para takutin siya ni Alvin. Mabuti. Mabuti. Napakagaling. Anak, ang tapang mo talaga. Noong una, akala ko iiwan kitang hindi masasaktan kung masunurin mong ibibigay ang napakalaking wicker basket. Napakalamig ng tingin ni Dugong habang nakatingin kay Alvin. Gayunpaman, nagbago ang isip ko. Tuturuan kita ng leksyon kahit na kusang loob mong ibigay ang napakalaking wicker basket. Kailangan mong malaman na ang mga bagong dating ay kailangang maging magalang sa kanilang mga nakatatanda sa punishment zone. Galit na sabi ni Dugong. Nang matapos siyang magsalita, isang malawak na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Pinapakilos niya ang Saint Energy sa kanyang katawan. Talagang galit ngayon si Senior Brother Dugong. Talagang matapang ang bagong dating na ito. Kung iisipin ay talagang nangangahas siyang galitin si Senior Brother Dugong. Napahamak siya. Si Dugong ay orihinal na masama ang ugali. Ngayong nagalit siya sa kanya, sa palagay ko ay hindi maganda ang magiging wakas para sa kanya. Sana lang ay magpakita ng awa si Senior Brother Dugong. Kung hindi, natatakot ako na ang bagong dating na ito ay nakahiga ng matagal. Ang grupo ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums na nanunood sa gilid ay nag-usap sa kanilang mga sarili habang sila ay nakatingin kay Alvin ng may simpatiya. Ikaw si Dugong, hindi ba? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, at naharap sa galit na Dugong, si Alvin ay tumingin lamang sa kanya ng malamig. Bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka sa aking paningin sa loob ng 3 paghinga. Kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. Bagamat hindi nagsasalita ng malakas si Alvin, narinig pa rin ang kanyang mga salita sa talakayan ng lahat. Agad na tumahimik ang buong lugar. 1965. Gusto mo bang mawala ako sa iyong paningin sa loob ng 3 paghinga? Nang marinig ang malakas at kumpiyansang pagbabante ni Alvin, tulad ng iba pang mga alagad ng Four Symbol Sanctums, si Dugong ay natigilan sandali. Nang makabawi siya, tumingin siya kay Alvin na parang nakakita lang siya ng multo. Ilang sandali pa ay naisip niya na mali ang narinig niya. Kaya naman nagtanong ulit siya para siguraduhing tama ang narinig niya. Kasabay nito, ang iba pang mga alagad ng Four Symbol Sanctum ay nanimbalik din ang kanilang pakiramdam at nagkagulo. Katulad ng Dugong, tumingin sila kay Alvin na parang nakakita ng multo. Hindi ako nagkamali ng narinig, tama.
Ang bagong disipulong ito ay nananakot kay Senior Brother Dugong. Gusto niya talagang mawala si Dugong sa kanyang paningin. Baliw ba siya? Nag-usap ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Lahat sila ay nadama na ang bagong dating na ito ay masyadong mayabang. Ang mga mayabang sa punishment zone ay karaniwang hindi namumuhay ng magandang buhay maliban kung sila ay malakas. Gayunpaman, kahit paano nila ito tingnan, hindi nila akalain na makapangyarihan ang bagong dating na ito. Kahit papaano, hindi nila naisip na mas malakas siya kay Dugong. Nang marinig ni Dugong ang mga talakayan sa paligid, alam ni Dugong na hindi siya mali ang narinig. Talagang pinagbantaan siya ng bagong dating. Anak, naghahanap ka ng kamatayan. Nagalit si Dugong. Ang kanyang mga mata ay nag-init ng galit habang ang Saint Energy ay lumabas mula sa kanyang katawan na parang galit na dragon. Binigyan kita ng pagkakataon. Walang pakialam na muli na sinabi ni Alvin, taas na ang tagal ng 3 paghinga. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ang kanyang Sun Saint Energy na matagal nang naipon ay sumambulat mula sa kanyang likuran, na naging isang pares ng mga pakpak na tila nag-aapoy sa isang nakakapasong apoy. Ito ay visually impactful. Sa sumunod na segundo, bigla niyang ikinapakpak ang kanyang mga pakpak. Boom! 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 Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga pagsabog ng hangin sa hangin. Ito ay sanhi ng Golden Crow's wing sa likod ni Alvin. Natural, ang napakalaking kaguluhan ay nagulat sa marami sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Swoosh! Halos kasabay nito, si Alvin na nag-cast ng high-grade movement na divine ability, si Alvin ay tila nag-transform sa isang cannonball habang sumusugod siya patungo sa Dugong sa napakabilis na bilis. *T. Sa wakas ay nanumbalik ang katinoan ni Dugong sa sandaling inihagis ni Alvin ang kanyang divine ability at sinisingil siya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang bumungad sa kanya ang takot. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya ang dahilan kung bakit ang bagong dating ay naglakas loob na kumilos ng mayabang. Ito ay dahil siya ay malakas. Dahil naiipon na ni Dugong ang kanyang Saint Energy noon pa man, agad niyang pinakilos ang kanyang Saint Energy at nagsagawa ng movement martial tactic sa pagtatangkang iwasan si Alvin na naniningil sa kanya. Bagamat ang cultivation base ng Dugong ay nakalusot na sa tuktok ng Eminent Saint Stage, hindi pa niya nagagawa ang anumang paggalaw ng divine abilities na nasa medium grade o mas mataas. Natural lang iyon dahil kung pinagkadalubhasaan niya ang isang medium grade o mas mataas na paggalaw na divine ability, kasama ang kanyang cultivation base sa tuktok ng Exemplary Saint Stage, hindi ba magiging madali para sa kanya na mangagaw ng isang napakalaking wicker basket sa punishment zone? Kailangan ba niyang agawin ito sa isang bagong dating? Masyado kang mabagal. Ang malamig na mga salita ni Alvin ay nagdulot ng kirot sa puso ni Dugong. Sa susunod na saglit, habang sinusubukan ni Dugong na iwasan si Alvin, biglang pumutok muli ang Golden Crow's wings. Ang bilis niyang umikot. Sa isang kisap lang ng mata, nagpakita na si Alvin sa tabi ni Dugong. Boom! Casual na itinulak ni Alvin ang kanyang kamay na naglalaman ng malawak na Sun Saint Energy. Isang nakasisilaw na gintong liwanag ang lumitaw at binalot si Dugong. Bagamat nagsagawa si Dugong ng isang defensive martial tactic, puno ito ng mahina dahil hindi siya handa. Madali itong nadurodge ng Sun Saint Energy mula sa palad ni Alvin. Bang! Habang umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog, nanginginig ang katawan ni Dugong at agad na pinalipad pabalik. Bumagsak siya sa lupa at patuloy na dumalsdas pabalik ng marahas. Nagsusuka din siya ng dugo. Ang lupa ay napuno ng dugo, na nagpapakita ng isang malagim na tanawin. Ang eksenang ito ay natakot din sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Napasinghap silang lahat sa takot. Si Dugong, isang martial cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage, ay hindi man lang nakabawi sa harap ng bagong dating na ito at nasugatan ng husto sa isang suntok lamang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka sa aking paningin sa loob ng 3 paghinga. Kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. Ang banta ni Alvin ay biglang lumitaw sa kanilang isipan. Bagamat pareho ang mga salita, iba ang pakiramdam.
Bago ang laban, nadama nila na ang bagong dating na ito ay mayabang at labis na pinahahalagahan ang kanyang sariling lakas. Gayunpaman, nang makita nilang nasugatan ng husto ng bagong dating si Dugong sa isang suntok lamang, napagtanto nila kung gaano siya kalakas. Hindi man lang niya pinalaki ang kanyang sarili. Saang sanctum galing ang bagong dating na ito? Di nagtagal, ang mga disipulo ng Four Symbol Sanctums ay lumipat ang kanilang mga mata kay Alvin. Batay sa kanyang lakas, tiyak na nasa Quintessential Saint Stage siya. Ang mga disipulo ng Quintessential Saint Stage ay kilala lahat sa apat na sanctum. Bagamat ang mga tao rito ay halo-halong tao mula sa apat na sanctum, wala ni isa man sa kanila ang nakakakilala sa bagong dating na ito. Huwag mong sabihin sa akin na siya ay isang bagong disipulo na kakapasok lang sa Fire Worship Sect ngunit nakagawa na ng krimen at ipinadala sa First Mine. Marami sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums ang gumawa ng sarili nilang mga pagpapalagay. Ito lang ang kapangyarihan mo, pero gusto mong agawin ang gamit ko. Si Alvin ay malamig na tumingin kay Dugong. Sa kasalukuyan, mukhang kahabag-habag si Dugong. Nawala ang kulay sa kanyang mukha nang makita niya ang malamig na tingin ni Alvin. Agad siyang humingi ng tawad, hindi ko nakilala ang isang mahusay na tao, Senior Brother, patawarin mo ako. Humingi siya ng paumanhin dahil natakot siyang umatake muli si Alvin. Bagamat ipinagbawal ng Fire Worship Sect ang mga disipulo na magpatayan sa isa't isa, okay lang na lumaban hanggat hindi sila pumatay o pumatay. Nawala ang galit ni Alvin nang makita niya kung gaano kaduwag si Dugong. Malamig niyang tanong, di ba sabi mo tuturuan mo ako ng leksyon kanina? I don't dare. I don't dare. Mabilis na ibinaba ni Dugong ang kanyang ulo. Hindi siya nang ahas na tumingin kay Alvin sa takot na magalit ito. Firms. Matapos humirit si Alvin, hindi na siya nag-abala kay Dugong. Sa halip, sinundan niya ang lagusan at naglakad papasok sa loob. Nadama ni Alvin na hindi makatwiran para kay Dugong na subukang agawin ang kanyang napakalaking wicker basket sa sandaling malaman niya kung gaano ito isang bihirang kalakal sa Four Symbol Sanctums, First Mine. Gayunpaman, si Dugong ay hindi pinalad sa pagpili sa isang mas malakas kaysa sa kanya. Kung hindi, ang kanyang sobrang laking wicker basket ay pagmamay-ari na ngayon ni Dugong. Mula sa simula hanggang sa katapusan, sinadya lang ni Dugong na agawin ang kanyang napakalaking wicker basket at hindi siya balak patayin. Dahil karaniwan na sa punishment ng pag-agaw ng napakalaking wicker basket, hindi na siya inabala ni Alvin. Hindi kailanman nagkaroon ng intensyon na patayin siya. Nang nasa paligid si Alvin, ang mga disipulo ng Four Symbol Sanctums ay hindi man lang nang ahas na huminga. Ngayong palayo na ang figure ni Alvin, nakahinga sila ng maluwag. Kasabay nito, nagsisimula silang mag-usap sa kanilang sarili. Sino siya? Sa kanyang lakas, kailangan niyang maging isang quintessential Saint Stage powerhouse. Isa akong alagad ng White Tiger Sanctum, at nakakita ako ng napakalakas na tao sa aming White Tiger Sanctum bago ako itapon sa First Mine. Ako ay mula sa Asher Dragon Sanctum, at hindi pa ako nakakita ng ganoon kalakas na tao sa ating Sanctum. Galing ako sa Vermilion Bird Sanctum, at hindi pa ako nakakita ng ganoon sa ating Sanctum. Ako ay mula sa Black Turtle Sanctum, at tulad ng lahat sa inyo, hindi ko siya kilala. Lahat sila ay naguguluhan sa pagkakakilanlan ni Alvin. Ang kanyang mga pakpak ng apoy ay dapat na isang napakalakas na kilusan na divine ability. Inilipat ng disipulo ng Four Symbol Sanctum ang paksa sa high-grade movement na divine ability, ang Golden Crow's Wings, na ginawa ni Alvin kanina. Parang gulat na gulat siya. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kilusang divine ability dati. Ano ba, hindi ko pa naririnig ang tungkol dito. Gayunpaman, pakiramdam ko ay hindi ito mababa sa mahalagang kilusang divine ability sa ating Vermilion Bird Sanctum. Hindi lang iyon, ngunit ang visual impact ay mas malakas pa kaysa sa treasured movement na divine ability sa ating Vermilion Bird Sanctum. Tama. Masyadong makapangyarihan ang paggalaw ng divine ability na ginawa niya. Ang mga pakpak ay parang tumubo mula sa kanyang katawan. Hindi ito mukhang wala sa lugar. Sumasang-ayon ako. Ang grupo ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums ay namangha sa paggalaw ni Alvin na divine ability. Naalala ko na ngayon.
Biglang umalangaw-ngaw ang isang matinis na boses at nanag sa boses ng lahat, na epektibong nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang taong sumigaw ng malakas ay payat at maliit. Mukha siyang magnanakaw sa kanyang maliliit at palaipat-lipat na mga mata. Sa isang sulyap lang, masasabi ng hindi siya mabuting tao. Nakalimutan na ba ninyo? Nang makita ng alagad na ito ng Four Symbol Sanctums na ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, tuwang-tuwang sinabi niya, may isang alagad ng Black Turtle Sanctum na kamakailan ay nasentensyahan sa First Mines Punishment Zone. Hindi ba napag-usapan na lang natin siya bago ito? Hindi lang iyon, kundi kabilang sa tatlong high-grade na Divine Abilities Sanctum ng pagong na iyon, ang isa sa kanila ay pinagkadalubhasaan ng Divine Abilities na Sanctum na iyon. Isang high-grade movement na divine ability na nagpapahintulot sa kanya na lumaki ang isang pares ng mga pakpak. Nang marinig ang sinabi ng alagad na ito ng Four Symbol Sanctums, agad na nanlaki ang mga mata ng lahat. Hingal. 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 Umalangaw-ngaw ang kanilang mga hinga sa underground mining cave tunnel bago tumahimik ang lahat. 1966. Pagkatapos nilang huminto sa paghingal, ang grupo ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums, kasama na si Dugong, ay nakatayong nakatingin sa isa-isa sa kawalan. Nakita nila sa mga mata ng isa't isa ang sagot. Alvin. Maraming mga alagad ng Four Symbol Sanctums ang bumulala sa mahinang boses sa sandaling ito. Iba't ibang ekspresyon ang makikita sa kanilang mga mukha. Paano ko siya makakalimutan? 3 buwan na ang nakalipas, pinatay niya ang 2 disipulo ng Vermilion Bird Sanctum. Ang sabi-sabi na isa sa kanila ay nasa early quintessential saint stage. Kahit na hindi pa niya naaabot ang intermediate quintessential saint stage, sigurado akong malapit lang ito sa intermediate quintessential saint stage. Mayroon ding bulong-bulungan na siya ay nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root. Sa tama, ang isang ordinaryong disipulo na may dilaw na innate spiritual root ay hindi dapat makalusot sa quintessential saint stage. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang patayin ang isang Vermilion Bird Sanctum na disipulo sa early quintessential saint stage. Narinig ko na ang kanyang cultivation base ay hindi pa umabot sa quintessential saint stage. Ang dahilan kung bakit siya napakalakas ay dahil sa 3 mataas na grado na divine abilities na pinagkadalubhasaan niya. Isantibi ang kanyang innate spiritual root. Pag-usapan natin ang kanyang kakayahan sa pagmaster ng divine abilities. Natatakot ako na hindi maraming tao ang makakapagkumpara sa kanya sa Fire Worship Sect. Tutal, 3 high-grade divine abilities ang kanyang naintindihan. Sa Fire Worship Sect, sinasabing kahit na si Lord Sect Leader ay nakakabisado lang ng 3 high-grade divine. Ang pinaka-nakakagulat ay kahit na pinatay niya ang mga disipulo ng Vermilion Bird Sanctum ng walang magandang dahilan, pinuprotektahan pa rin siya ng Saint Land Enforcement Hall. Hindi lamang iyon, ngunit nang ang isang Saint Land Bronze Flame Elder na may asul na innate spiritual roots ay gumawa ng kaguluhan sa Saint Land Enforcement Hall tungkol sa pagpatay kay Alvin sa Vermilion Bird Sanctum, sa halip ay hinatulan ng kamatayan ang Vermilion na Bird Sanctum. Marahil, ang likas na talento ni Alvin sa martial daw ay karaniwan ngunit ang kanyang likas na talento sa pagmaster ng divine abilities ay talagang pambihira. Gayunpaman, ang pinakakahanga-hanga ay ang kanyang misteryosong background. Mayroon kang punto. Kung hindi dahil sa kanyang pambihirang background, bakit siya paprotektahan ng Saint Land Enforcement Hall in the first place? Nang matuklasan ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums na ang bagong dating ay si Alvin, nagsimula silang mag-usap sa kanilang sarili. Hindi na sila nagulat sa lakas niya. Kung tutuusin, narinig na nilang lahat ang tungkol sa kanya. Kaya siya si Alvin. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dugong. Kung alam niyang ang ibang tao ay si Alvin, hindi man lang siya maglalakas loob na subukang agawin ang napakalaking wicker basket kahit na siya ay 100 beses na mas matapang. Marami sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums ay tumingin kay Dugong ng may simpatiya. Bagamat medyo malakas si Dugong, halos hindi siya may kumpara kay Alvin. Samantala, hindi alam ni Alvin na nahulaan ng mga disipulo ng Four Symbol Sanctums ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpatuloy siya sa paglalakad papasok sa mining cave. Nagmimina siya habang naglalakad. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang buong proseso ay naging maayos.
Dintagal, ang napakalaking wicker basket sa kanyang likod ay napuno na ng mga high-grade na saint stones. Ang mga saint stone ay mula malaki hanggang maliit. Ang mga ito ay hindi pa pinakintab kaya sila ay mukhang napakagaspang. Iisipin na wala pa akong nakitang parang celestial grade saint stone. Sa kabila ng pagmimina ng basket na puno ng mga unang grade-ong saint stones, si Alvin ay hindi pa rin nakatagpo ng anumang quasi-celestial grade saint stone ore. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkadismaya. Ngayong puno na ang aking wicker basket, oras na para ibigay ko ang saint stones. I wonder kung ilang basket ng first grade saint stones ang kailangan kong ibigay para makumplito ang gawain ngayon, naisip ni Alvin sa sarili. Sa totoo lang, maaaring mas mabilis si Alvin pagdating sa pagpuno ng kanyang wicker basket na puno ng saint stones. Medyo mabagal siya dahil lihim siyang nagpadala ng maraming unang grade-ong saint stones sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kung hindi dahil sa katotohanang malalaman siya kung kumuha siya ng masyadong maraming saint stones para sa kanyang sarili, nagpatuloy siya. Itutuloy ko ulit kapag minahan ako sa susunod. Oras na para huminto ako. Sa sandaling naisip niya ito, dinala niya ang napakalaking wicker basket na puno ng first grade saint stones at lumabas. Sa pagpapakita niya ay nabaling na naman sa kanya ang atensyon ng lahat. Si Alvin. Nang marinig ni Alvin ang mababang tandang ng ilan sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums, napagtanto niyang nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ako makapaniwala na nakilala nila ako ng napakabilis. Umiling si Alvin. Nang mag-walkout siya, napagtanto niyang nawala na rin ang mga taong orihinal na bumubuntot sa kanya. Hindi niya naisip na kakaiba ito dahil sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit ang daming sumusunod sa kanya kanina nang makapasok siya sa kuweba. Sa nangyari, lahat sila ay nagnanais ng kanyang napakalaking wicker basket. Gayunpaman, pagkatapos niyang ipakita ang kanyang lakas at malantad ang kanyang pagkakakilanlan, ang mga taong iyon ay hindi na nang-ahas na pag-imbutan ang napakalaking wicker basket sa kanyang likod. Anong biro? Sa punishment zone ng Four Symbol Sanctums, First Mine, kasalukuyang mayroong kabuoang 70 extra-large wicker basket, kabilang ang isang pag-aari ni Alvin. Gayunpaman, mayroon lamang mga 50 hanggang 60 katao na nasa quintessential saint stage o mas mataas sa punishment zone. Sa madaling salita, maraming elite powerhouse sa tuktok ng exemplary saint stage na may napakalaking wicker basket din. Bukod sa mga baliw, tiyak na mas gugustuhin ng mga alagad ng Four Symbol Sanctum sa punishment zone ang isang napakalaking wicker basket mula sa mga nasa tuktok ng exemplary saint stage kaysa agawin sila kay Alvin. Si Alvin ay sapat na malakas para pumatay ng isang early quintessential saint stage martial cultivator. Ang kanyang lakas ay halos kapantay ng isang intermediate quintessential saint stage cultivator. Habang papaalis na si Alvin sa kuweba ng pagmimina, marami ding mga disipulo ng Four Symbol Sanctums ang aalis. Pinigilan niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na aalis na at magalang na nagtanong, "Senior brother, alam mo ba kung ilang saint stones ang kailangan nating makuha ngayon para matapos ang ating mga gawain?" "Senior brother Alvin, pwede mo na lang akong tawagin bilang junior brother. Hindi ako nangangahas na tawagin mo akong senior brother." Medyo nabalisa ang nasa katanghaliang gulang nang makita niya si Alvin na humarap sa kanya. Siya ay natakot tulad ng isang daga na nakakita ng isang pusa, nang marinig niya si Alvin na tinatawag siyang nakatatandang kapatid. Kanina, nandoon siya noong nasugatan ni Alvin si Dugong sa isang suntok lamang. Dahil dito, alam niyang ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay si Alvin, isang disipulo ng Black Turtle Sanctum, na nasentensyahan na maglingkod sa First Mine's punishment zone. Isa lamang siyang intermediate exemplary saint stage martial cultivator, natural sa kanya ang magpanik kapag kaharap si Alvin. Gamit ang iyong sobrang laking wicker basket, kakailanganin mo lamang itong punan ng 6 na beses upang makumplito ang gawain ngayon, Senior Brother Alvin. Sa kabila ng takot, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat sa harap ni Alvin. "Salamat." Umiling lang si Alvin at hindi nagsalita nang hindi kailangan nang makita niya kung gaano kaitikot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Swoosh! Sa susunod na sandali, kumilos si Alvin at pinabilis ang kanyang bilis. Hindi nagtagal, umalis siya sa mining cave.
6 na wicker basket ng Saint Stones. Sa bilis ng pagmimina ko dati, aabutin ako ng 15 minuto bago mapuno ang basket ng mga Saint Stones sa unang baitang. Gayunpaman, kailangan ko pa ring gumugol ng isa pang 15 minuto upang magpadala ng ilang mga unang grad-ong Saint Stone sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa kabuuan, aabutin ako ng mga 30 minuto. 3 oras ang aabutin ko para mapuno ang 6 na wicker basket. Pagdaragdag sa oras ng paglalakbay para ibigay ang Saint Stones, aabutin ako ng halos 4 na oras bago matapos ang gawain. Kinakalkula ni Alvin ang oras sa loob. Samantala, sinundan niya ang karamihan ng mga tao sa inilaan na lugar upang ibigay ang mga Saint Stones. Natural, naging sentro ng atensyon si Alvin dahil bitbit niya ang napakalaking wicker basket. Maraming tao ang nakatitig sa kanya na may selos, inggit, at kasakiman. Ang ilan sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums ay naghinala na si Alvin ay isang bagong dating nang makita nila ang kanyang mukha. Agad silang nagsimulang magkaroon ng mapag-imbot na pag-iisip patungo sa kanyang napakalaking wicker basket. Gayunpaman, nang malaman nila na siya si Alvin, agad silang natakot. Wala silang ibang pagpipilian kundi iwaksi ang ideyang agawin ang yari sa sulihiya at sugpuin ang kasakiman sa kanilang mga puso. Anong biro? Ang taong ito ay si Alvin. Isang taong pumatay sa alagad ng early quintessential Saint Stage Vermilion Bird Sanctum. Maghahanap lang sila ng kamatayan kung susubukan nilang agawin ang kanyang napakalaking wicker basket. Nang dumating si Alvin sa lugar para ibigay ang Saint Stones, naakit niya ang atensyon ng Bronze Flame Elder ng White Tiger Sanctum na siyang namamahala sa pagkolekta ng mga Saint Stones din. Isang sobrang laking wicker basket. Mukhang hindi pamilyar ang taong ito. Alvin. Noong nirerehistro niya si Alvin, sa wakas ay nalaman niya kung sino si Alvin. Sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyari. Kung siya si Alvin, hindi nakakagulat na magkaroon siya ng sobrang laking wicker basket dahil kitang-kita ang kanyang lakas. Kung ikukumpara sa Bronze Flame Elder ng Vermilion Bird Sanctum, ang Bronze Flame Elder ng White Tiger Sanctum na ito ay napakagalang din kay Alvin pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Alvin, kailangan mo lang ipadala itong isang basket ng Saint Stones ngayon. Kara-rating mo lang sa first mine, mas mabuting magpahinga ka muna. Batay sa kanyang mga salita, halatang binibigyan din niya ng espesyal na pagtrato si Alvin. Hindi na kailangan yan. Agad na tinanggihan ni Alvin ang kanyang mungkahi. Nabigla siya nang marinig ang sinabi ng matanda. Anong biro? Gusto niyang manatili sa mining cave ng mas matagal. Habang tumatagal siya roon, mas maraming mga unang grad-ong Saint Stone ang maipapadala niya sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kahit na ang unang grad-ong Saint Stones ay hindi kapaki-pakinabang sa kanya sa Fire Worship Sect, ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa Asher Cloud Mansion na matatagpuan sa malayo sa Lower Province ng Dao Marshall Saintland, isang malaking bilang ng mga Saint Stone ang magpapalaki ng kanilang kayamanan. Bukod dito, maaari pa nitong mapataas ang lakas ng Asher Cloud Mansion. Bagamat walang ideya ang Bronze Flame Elder ng White Tiger Sanctum kung bakit tatanggihan ni Alvin ang kanyang mabuting hangarin, hindi na siya nagsalita ng anuman dahil pinilit ni Alvin na manatili. Tumagal pa ng 3 oras bago tuluyang natapos ni Alvin ang kanyang gawain para sa araw na iyon. Oras na para maghanap ako ng matutuluyan. Sinasabing sa tirahan ng Four Symbol Sanctum sa Punishment Zone, mayroong isang hovering mansion na may cultivation environment na kapantay ng isang Primus House. Ako, si Alvin, kukunin ko na ang mansyon na iyon bilang sarili ko. Nagningning ang mga mata ni Alvin habang nagdesisyon siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.